Iisang bahay kami, oo. Pero nahahati ang aming bahay sa napakaraming pader. Pader ng ingay, ng away, inggitan, at araw-araw na sigawan. Hindi ka talaga maasahan. Sige, ikaw na. Hoy, Sam! Ano na naman to? Nakipag-away ka na naman. Wala ka nang ibang alam kundi makipagbasa kasi gulo. Ayan yung nakikita sa'yo araw-araw. Kita mo naman. Hoy, Di hoy, ba, hoy, ano? hoy. Huwag kang sasabat-sabat dyan ha. Hindi ikaw ang kinakausap ko. At saka ikaw itong inggitera. Pinapakialaman mo lahat ng gamit ko. Paano hindi ako Excuse me? magagalit? Hindi ako nakikialam sa mga gamit mo, no? Ah, ganon. Ano yung bag mo na yan? Ano yung damit na yan? Lahat ng yan akin ah. Palibasa, inggitera ka kasi. Bakit ko naman papakialaman ang mga gamit mo? Eh baka mahawa pa ako sa kapangitan mo. Ah, ganon. Sino kaya sa atin ang mukhang palaka? O siya, tama na yan. Palagi kayong nag-aaway. Hindi nyo ba alam? Pati itong kapatid mo, nagagaya na sa iyo. Ang daming reklamo nito sa barangay. Mas marami pa sa eskwelahan. Pati mga kapitbahay nyo, nagre-reklamo na rin. Dahil sa ingay nyo at katatalak ng mga bunganga nyo. Bakit hindi kayo magkasundo? Mag-unawaan kayo. Para kayong hindi magkapatid. Siya si Kuya Hector. Sabi ng iba, siya daw ang pinakamabait na kapitbahay dito sa aming barangay. Ang swerte ko raw, kasi may kuya akong katulad niya. Pero, Abay, lintik, huwag mo ko sisimulan ha. Ano ba? Tigilan mo ako. Ikaw tong nagsisimula, tapos ikaw tong kudanan ko na dyan. naman ang gera. Pwede ba? May exam pa ako mamaya. Aral ka ng aral, tapos lagi ka namang bagsak, eh, mas magaling ka pang makipagsapakan eh. Ano nga lang ako mag-aaral. Teka lang, hawak mo na naman yung coach ko. mabuting kapitbahay nga bang maituturing? Ang taong walang pakialam sa kanyang mga kapatid? Hector? O Kap, napadalaw po kayo. May importante sana akong sadya sa iyo eh. Pwede ba kitang maisturbo saglit? Tungkol saan po yun, Kap? Pwede bang sa labas na lang tayo mag-usap? Opo, opo. Turya, may chika ako sa iyo. Ano mo na ba? Ang tamad-tamad mo! Pabigat ka pa! Wala ka ng ibang alam kundi At magpaganda! nagsalita ang hindi pabigat, at walang ginawa kundi makipagchismisan. Anyways, maganda naman talaga ako. Ganda-ganda! Ako na lang lagi dito ang nag-aasikaso sa bahay! Tama na nga yan. Lagi kayo nagbabangayan. Lagi na kayo nag-aaway. Hindi pa ba kayo napapagod? Ang kapitbahay natin. Lagi kayong nireklamo. Di wow. At kailan ka pa nagkaroon ng paki sa amin? Hindi Abe? naman siguro masama. Nasawayin ko kayo, di ba? Pangit na kasi ang pinapakita nyo. Pati kay Sab. Ginagaya na rin ang mga ugali ninyo. Hindi pa ba kayo nahihiya? Bakit? Meron ba kaming dapat na ikahiya? Ikaw, kuya, wala ka man sasabihin sa amin? Oh, bakit di ka makapagsalita? Ako na magsasalita para sa'yo. Ang bahay at lupa na binigay sa atin ni nanay at tatay, binenta niya. Ano, tama ba ako? Wait, what? But why, kuya? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Tigilan mo nga ako sa kaka-English mo. Siyempre, para mapunta lahat sa kanya ng pera. At tayo eto, wala, nga. Tapos sasabihin niya, siya ang mabait na kapatid.
Hector! May naghahanap sa iyo si Mr. Chin. Hector, ikaw wala bigay sagot akin. Ikaw laging iwas. Kaya ako punta sa iyo personal para ipalala sa iyo kasunduan natin. Mr. Chin, baka pwede po ito muna pang unang bayad ko sa inyo. Hindi ko kailangan kakarampot. Ipon mo. Ikaw bigay, hingi ko. Bigay mo, lupa at bahay mo. Para tapos na tayo. Pero kailangan ko pa po ng kaunting panahon. Ay! Hindi. Ikaw bayad akin. Utang magulang mo. Ito na lang po natitirang alaala ng aming mga magulang. O siya. Baka sabihin mo akin. Masyado ako gahaman. Bigyan kita. 3 buwan balugit. Business is business. Yun ba ang totoong dahilan, kuya? Bakit hindi mo magawang sabihin sa amin? Pasensya na kayo. Ayaw kong madamay kayo sa problema. Paano hindi kami madadamay? Kahit anong sabihin mo, damay kami dyan. Ngayon, saan mo ngayon kukunin ang pambayad kay Mr. Chen, Aber? Victoria, tumigil ka na nga. Mayroon na nga pinagdadaanan ng kuya nyo. Paano naman naming malalaman? Hindi naman siya nagsasabi. Yan. Nag-aaway na naman kayong magkakapatid. Hindi nyo ba alam? Tama na po. May ano, Kap? Ano pa bang hindi namin alam? Dahil ba dito? Huwag kang sasabat-sabat dito, Sabrina. Wala kang alam dito. Talaga ba, ate? Hindi na naman ako kasali? Bakit? Ano na lang ba ako dito? Sab, Simula nang mawala si Mama, wala na akong papel sa bahay na to. Naaalala niyo lang ako kapag pinapatawag kayo sa barangay, sa eskwelahan. Bakit? Kasi puro kayo away. Ikaw, kuya, wala ka nang ibang ginawa kundi magtrabaho at tumulong sa iba. Pero ako, naiiwan ako laging mag-isa. Oh, heto! may sakit ka? Kailan mo ito balak sabihin sa amin? Kapag patay ka na? Ano to, ate? Bakit ako? Baka ikaw. Wala ka na nga maidagdag sa kaban. Puro ka pa pagpapaganda. Palibhasa, wala kang ganda. Tama na! Kaya hindi ko kayo magkamagayaman. Natatakot ako mamatay. Naganyan kayo! Mr. Chen, hinihintay lang po namin ng habal-habal. Nakaimpake na po kami. Hindi nyo na kailangan umalis. Nakabayad na kuya nyo. Ibalik nyo na mga gamit nyo. O sige. Dahil sa kabutihang loob ni Kuya, nagtulong-tulong ang lahat ng kapitbahay namin at ilang mga taong nakasalunguha at natulungan niya upang matulungan ang aming pamilya. Wala na si Kuya, pero sa awa ng Diyos, mas lalo naming nakita kung paano ang mabuting paggawa kailanman ay hindi mabubunga ng masama. Ngayon, alam ko na kung paano nilang nasabing si Kuya Hector ay isang mabuting kapitbahay. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Galacia 6:9